So hi everyone, it's me again, Miss Ella, your loan consultant. So sabi ko nga sa inyo is babalikan ko kayo at magbibigay ako ng mga tips or mga dapat gawin para po hindi po tayo mai-scam kapag naghahanap tayo ng isang financing company na pwede nating malunan. Opo, so alam ko lahat, marami sa atin dito na naghahanap ng isang legit na financing company at nakakainis na ang Diyos ko ng mga manok ko. Okay, pagpasensyahan nyo na. Kanina pa ako, take 3 na ako nito. So, patuloy lang tayo. Okay, so, ngayon is tuturuan ko po kayo ng 3 bagay lang na kailangan. Okay, so pag naghanap kayo ng isang financing company na pwedeng malunan ninyo, is i-check nyo muna kung legit or not. Just like if registered ba sa SEC or hindi. So, kapag hindi, 50-50 yan. So, huwag kayong tutuloy kasi ang reason yan is legit, pwede ka makahiram pero sobra yung tubo nila. So, yun siya. So, dapat i-check nyo muna sa SEC kung legit or not. Okay? So, pangalawa is, i-check nyo muna yung loan consultant. So, kagaya sa amin is, nag-o-offer kami ng seafarer and OFW loan. So, para sa mga ganitong pangyayari o eksena, is dapat i-check nyo ang loan consultant na lalapitan nyo. Just like ako, doon ako sa Davao base ako, Bisaya ako. So, doon sa Davao branch, tawag kayo doon at i-confirm nyo if itong loan consultant na ito is connected ba doon sa Davao branch. So, ganun yun siya. Dapat, kapag malaman ninyo na okay, so tuloy ang laban. Kasi dapat kasi kapag na-apply ka, may loan consultant ka para may mag-guide sa inyo throughout the process. Okay? Para may magtuturo, ganito, ganyan. Huwag kayo basta-basta na mag-apply sa website kasi mas maganda kapag may loan consultant. So, pangalawa is loan consultant. So, itong pangatlo is pera. Okay. So, pag may perang involved, say no. Okay? So, wag na kayong tutuloy kapag may pera na involved. Kasi hindi po yan legit. Hindi po yan legit. Sinasabi ko sa inyo, kapag hiningihan kayo ng pera, hindi po yan legit. Kaya please, kahit piso, kahit 5, wag kayong tutuloy. Kasi dyan yung nagsisimula sa maliit hanggang sa lumaki na lumaki. Kasi may isa akong client na nagsasabi siya na, ma'am, na-scam ako ng 100,000. So, 100,000 kasi nga, nilo niya is 500,000 daw sa isang apps. And hindi ko alam kung anong apps, basta yun ang sinabi. Then, na-approve yung 500,000 niya and kailangan niya muna mag-deposit ng 100,000 para makuha yung 500,000. And kailangan niya ng pera. So, ang nangyayari is, nag-go siya, ginrab niya ang opportunity na makapag-loan ng malaki ang ending, nawala yung apps. So, pag may money involved, say no. So yun po, i-check niyo siya if SEC registered. Pangalawa is maghanap kayo ng legit na loan consultant. And pangatlo, kapag may money involved, say no. Okay? Atras na. Or sana po, napanood ito ng mga OFW and seafarer dyan. At kahit sa mga hindi seafarer, or mga Filipino lang po, pag once na money involved ng isang loan or financing company, huwag na po kayong tutuloy. Okay? So, yun lamang po. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa mga next video ko. Sana manood pa rin kayo. Goodbye!